Magandang umaga po. Kumusta na po tayo? Parang nakapag-speak ako dito ay last speaking engagement ko dito ay hindi pa ganito ang church. Tama? Bago na-renovate ang church. Yeah, that's the last time. At matagal-tagal na rin yun, ano? Matagal-tagal na rin yun. At siguro, nakapag-speak na ako dito for 3 or 4 times na rin. Ano po? Purihin ng Panginoon dahil may pagkakataon akong makapag-share sa inyo ng salita ng Panginoon. Binago ko lang ng konti yung inyong tema o title ng inyong sermon topic for this morning. At ito yung nilito ko ng Lord sa, hindi naman siya malayo sa ganitong tema. And this is the title of our sermon this morning. And let's read together. Teaching the next generation the most important. Turuan ang susunod na mga henerasyon ng pinakamahalaga. Okay? Alam niyo po, mga kapatid, talagang dapat iiwan sa susunod na henerasyon ang pinakamahalaga. And the question is, how important is the most important? Ano ba kahalaga talaga yun? Ano bang importante yun? Higit pa ba yun kahit sa anong bagay? And the question again is, what is the most important thing? Ano ba yung pinakamahalagang bagay? Sige nga, saglit lang po, yung katabi mo, talangin mo, ano sa palagay mo ang pinakamahalagang bagay? You ask your neighbor, ano ba talagang pinakamahalagang bagay? Sumagot? Siguro yung mag-sweetheart, ang sagot ay, ikaw. Okay? So, let's read Matthew 22 verse 37 and the following. Basahin natin ito. No? Babalik tayo dun sa inyong tema, sa Deuteronomy. Pero, tingnan muna natin sa New Testament yung parallel verse or passage in the New Testament. And the Lord Jesus Christ Himself said, okay, Matthew 22:37, let's read together. Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Again, this is the Shema, the declaration of faith ng mga Israelites. Okay? Shema yan, tagyan Shema. At yun yung nasa inyong topic. Okay? Verse 8. Sabay-sabay malakas. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. Mas malakas po. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. And that is the most important thing. Okay? Verse 39. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Okay? Yung pagmamahal mo sa anak mo, sa asawa mo, at sa iba, at sa iyong sarili, pangalawa. Pinaka-importante, pagmamahal sa Diyos. Isang malakas na amen po para doon. Amen. Kahit po tayo, although we believe, naniniwala tayo na pinakamahalaga ay mahalin ang Diyos. No? But in reality, hindi po yun ang ating ginagawa. Hello? Hindi talaga yun ang ating ginagawa. Sabi ng bata, Ma, may project kami. O sige, unahin mo yan. Huwag ka muna magsimba. Hello? Ma, may babayaran. O sige, bawasan ko matong ikapo. Bato-bato sa langit ang angka. Anong pinakamahalaga? Loving God. Maganda yung kanta kanina, no? Let's go back to the heart of worship. That is about God, about Jesus. Can you say amen to that? Amen. Ano ba iiwan natin susunod na henerasyon? Dapat
yumaman tong anak ko, dapat magtagumpay sa karir ko. Tama po yun. Higit sa lahat dapat, ang iwan natin sa kanila, dapat may takot to sa Diyos. Amen? Kahit yumaman yan, kahit magtagumpay yan, kahit pa magandang bagay mangyari sa kanya dito sa lupa, pero pag malayo yan sa Diyos, hindi ka nag-iwan ng pinakamahalagang bagay. We understand that? Ano ang pinakamahalagang bagay? The Lord Jesus Christ restated this Shema to His disciples because this is the most important. Pinanggit niya ito dahil napakahalaga nito. Alam niyo, si Jesus, hindi niya binaniwala ang Old Testament. No? Hindi niya binaniwala ang lumang tipan. Pinagtibay niya. Pinagtibay niya at dito sinabi niya sa mga alagad na napakahalaga na Shema. Okay? Yung pagmamahal sa Diyos ng 100%. Balikan natin yan. Sa Deuteronomy chapter 6, atos tayo ng verse 4. Nabitin yan doon sa inyong talata. Atos tayo ng verse 4, doon siya nagsimula. Bago ka magturo sa mga bata, ano yung ituturo mo? At yun nasa verse 4. At sumusunod. Let's read together. Makinig kayo o mga mamamayan ng Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon lamang. Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos na buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong ninyong lakas. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibigay ko sa inyo ngayon. Verse 7. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay, at kapag naglalakad, at kapag nakahiga, at kapag babangon kayo. Itali ninyo ito sa inyong mga braso o ilagay sa inyong mga loob bilang paalaala. Sabi ko na sa English, as a sign, tanda. Okay, tanda. Sa inyo, symbol. Okay, symbol that you love God. Okay? Isulat na ito sa mga hamba ng inyong bahay at sa bukaran ng pintuan ng inyong mga lungsod. Ayan ang sabi ang traditional understanding. Si Moses ang nagsulat nito. Okay? At ito sinabi niya sa mga Israelita. At lahat ng Israelita hanggang ngayon, they can recite Shema. Hanggang ngayon, kahit yung mga bata, i-recite nila yan. No? Si Yahweh ay isang Diyos at siya dapat mahalin. Those lines, alam nila yan. At itinuturo lagi yan sa mga bata. Hindi yan pinalilimutan ng mga Israelita. Hindi ka Israelita pag hindi mo ma-recite ang Shema. You need to recite Shema. Okay? So, alam din ng Panginoon Kristo na mahalaga talaga ang Shema at dapat ituro sa susunod na henerasyon. Pero dapat, una, number 1, teach Shema with proper understanding. Ituro siya sa tamang pagkaunawa. Okay? Jesus was aware that many Jewish people misunderstood the application of Shema. Hindi na nila naintindihan ang talagang ibig sabihin ng Shema. Ang sabi doon, dapat yan ay kung lagay mo sa iyong noo, lagay mo sa iyong braso, sign lang yan. Hindi yung nasa noo mo, hindi yung nasa braso mo, kundi yung nasa puso mo. Yan dapat, ano nasa puso mo? Hindi yung ano nasa labas. Okay, ito yung sa rich young ruler. Alam natin sa Mark chapter 10 verse 17. May lumapit kay Jesus, no? Na siya'y palis kami isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting Guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Verse 18. Sumagot si Jesus,
bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Verse 19. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina. Verse 20. Sumagot ang lalaki, Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan. Yung utos na yun, yun yung pangalawa. Right? Yung utos na yun, yun yung pangalawa. Ano yung una? Love God. Pero sinunod niya mula pagkabata, love your neighbor. Do you understand? Naintindihan natin? Ang tinukoy niya tungkol sa pagmamahal sa kapwa. Ang tinukoy ng lalaki na nasunod niya mula pa pagkabata, pagmamahal sa kapwa. Okay? Verse 21. Tingnan niyo ito. Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, listen, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Nalimutan mo pinakamahalaga. Nakalimutan mo yung pinaka-importante. Yes, you love your neighbor. Yes, mahal mo kapwa mo. Pero meron pang isang kulang. Nalimutan mo yung Shema. Nalimutan mo yung mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong isip mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, ipagpili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Hindi nabanggit ng lalaki ang tungkol sa Shema. Para bang automatic, nagawa ko lang po yan. Lord, nagawa ko na yan. No, kaya nakatuon na lang siya sa pangalawang bahagi ng utos na mahalin ang kapwa. Alam niyo po, literal ang pag-practice nila ng Shema. Very, very literal. Yung pagkaintindi nila rito. Kasi sabi kasi sa Deuteronomy chapter 6 verse 8. Tingnan natin. Okay? At pwede niyong samahan ako sa pagbasa. Sabay-sabay. Itali ninyo ito sa inyong mga braso o ilagay sa inyong mga noo bilang paalala sa inyo. Alam niyo, yung Deuteronomy chapter 6 verse 4 and verse 5. Yun po ay isinusulat sa kapirasong papel. Isinusulat sa kapirasong papel yung verse 4 and verse 5. Yung love your God. Si Yahweh ay isang Diyos. Tapos yung mahal mo ang Diyos 100%. Okay? Isinusulat sa papel, tinutupi, nilalagay sa isang kahon na itim na kahon, at yun yung ginagawa nila. Look at this. Deuteronomy 6:8. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. Kaya yung itsura niya. Yan, tingnan niya. Okay? Merong itim dun sa noo, may itim dun sa braso. No, kapag nasa noo, minamahal mo ang Diyos sa buong isip mo. Pag nasa braso, minamahal mo ang Diyos ng buong puso mo, malapit sa lugada, no, left na arm. Minamahal mo ang Diyos ng buong puso mo. At kapag ginawa yan, parang sinabi nila, nagawa na namin. Nagawa na namin ang Shema. No? Yung black box na yun, sa ulo, sa braso, ang tawag doon, tefillin, no? Tefillin. Pag ginawa yun, tapos na. Namahal na namin ang Diyos. So yung lalaking mayaman, iniisip niya, dahil meron siyang tefillin dito, may tefillin siya rito, okay na. I obey Shema. Hello? Basta meron lang. May nakabit lang. Hello?
Dahil tapos na. Nasunod ko na. Mahal ko na ang Diyos. Pero sabi ni Jesus, yun sa lalaki, no, hindi pa, may kulang. Ano sabi sa Shema? The Lord is God, the Lord is one. Pero may idol ka. Meron kang ibang Lord. Sige, test kita. Pamigay mo yung Lord mo. Pamigay mo yung wealth mo. Tingnan natin, totoo yung Shema sa'yo. Ano ginawa ng lalaki? Lulungkot siyang balis. At totoo, hindi niya totoo mahal ng Diyos. Do you understand that? Hindi totoo na nasunod niya ang Shema. Meron panlabas. Sa puso niya, iba ang Diyos niya. Ano may katabi mo? Sino ba talaga ang Diyos mo? Hello? Naintindihan natin? O na ipagpapalit mo yung totoong Diyos sa Diyos-Diyosan mo. Akala natin Diyos-Diyosan, yun ang mga sa dati nating pananampalataya na nilulurangan at pinaglilingkuran. No? We have other gods. Sometimes unseen gods. Hello? Minsan sarili natin. Minsan tao. Minsan kayamanan. Tingnan natin to. Para bang nasud na ang pinakamahalagang utos na ibigin ng Diyos lamang kapag naitali nito sa noo at sa braso at tawag panlabas. Panlabas lang. Hindi totoo. Minsan tinataas natin kamay natin o lumulugod tayo. There's pride in our heart. Hello? At ang nakikita ng Diyos, hindi yung kamay mo, kundi yung puso mo. Naintindihan natin? Ano ang iiwan natin sa susunod na henerasyon? Panlabas na espiritualidad o panloob at tunay na espiritualidad? Deuteronomy chapter 6 verse 9. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong bahay at sa bukanan ng pintuan ng inyong mga lungsod. Ginaya nila ito sa Passover, di ba? Naligtas sila ng pinunas yung dugo doon sa hamba. Nilalagpasan ng anghel ang mga panganay, no? Kapag mayroong dugo ng tupa doon sa mga hamba. So ginawa ng mga Israelita, yung Shema nilagay sa isang, sinulat doon sa papel, nilagay sa isang cylinder at ipinapako doon sa may hamba. O kaya nilalagay doon sa gate. At isip nila kapag mayroong Shema doon na nakapako at tawag sa Hebrew ay mezuzah, pag meron doon at meron sa pintuan, protektado sila. Inaisip nila. Nakasulat sa papel ang Shema na nasa loob ng isang cylinder na tawag ay mezuzah na nilalagay sa hamba at gate. Tingnan yung picture. Look at that. Ipinapako doon sa hamba. Para bang kapag nagawa nila yon, nasunod na nila yon, pinakamahalagang utos na ibigin ng Diyos lamang kapag ito ay nilagay na nila doon. Panlabas lamang. Kapag may pumasok sa isang bahay, kita niya, "Uy, may mezuzah." Bahala niyo ang Diyos. Pero hindi. Kapitang tao lamang ang kita. Hello? At ayaw yon ng Panginoong Jesucristo. Panlabas na pananampalataya. Para ba nasunod na pinakamahalagang utos na ibigin ang Diyos lamang kapag nailagay nito sa gate o sa pasukan? Hindi ba nakapunta sa Israel? Pag nakapunta kayo sa Israel, hanapin niyo to. Sa airport yan. Pagpasok mo ng airport, may makikita kang napakalaking mezuzah doon sa entrance. Nakapagpang nandoon yun, nasunod na. Iba ang panlabas, iba ang panloob. Naintindihan natin? Ganito ang isip ng rich young ruler.
Naisip niya, nasundan niya yung Shema dahil meron siyang tepilin. Sa kanyang noo, meron siyang tepilin. Sa kanyang braso, meron siyang mesusa doon sa kanyang gate, doon sa kanyang bahay, sa hamba ng kanyang bahay. At alam natin na lahat ng ito ay panlabas lamang o pakitang tao lamang. Hello? Ayaw yun ng Panginoong Jesucristo. Jesus tested the rich young ruler to see if he truly obeyed the most important commandment. Kung talagang totoo sa kanya ang pagmamahal sa Diyos. Dahil si Jesus ay all-knowing. Can we say amen to that? Amen. He's omniscient. Amen? Amen. He knows the heart. Amen? Amen. Meron kang tibinin. Siguro kita ni Jesus. Meron kang tibinin dito. May tibinin ka rito. Tingnan natin. Diyos lang ba talaga mahal mo? 100% ba talaga pagmamahal mo sa Diyos? Sige nga, ibenta mo lahat, bigay mo sa nahihirap at sumunod ka sa akin. Na-test siya. Hindi totoo ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Malungkot siyang umalis dahil meron siyang mas mahal kaysa sa Diyos. Mga kapatid, pakinggan niyo ako. Kapag ang security mo hindi na sa Diyos at sa iba na, meron ka ng idol. If that thing replaces God as your source of security, and therefore, hindi na siya ang Diyos para sa iyo. It should be God. Hello? Listen. Hello? Diyos lamang ang pinagmumulan ng ating kapayapaan, ng ating seguridad. Isang malakas na Amen. Amen. Tama po ba? Amen. Hindi sa tao. Isa sa tao tayo nakatingin, nawala ng trabaho, di wala ka ng seguridad. Sa lakas mo, kasakit ka, di wala ka ng seguridad. Sa negosyo mo, ay nalugi, wala ka ng seguridad. Sa asawa mo, ay kasakit din, wala ka ng seguridad. Hello? Pero sa Diyos, kahapon, ngayon, at magpakailanman, sigurado ka. Congratulate mo, katabi mo. Amen? Amen. Sigurado tayo sa Diyos. Mark 10:21, magiliw siya tinignan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagpili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Verse 22, nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Hindi niya maiwan yung kanyang Diyos-Diyosan. Napatunayan ng Panginoong Hesus na hindi sa puso ng lalaki nakasulat ang Shema, kundi sa panlabas na papel lamang. Hindi totoo ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Hindi totoo ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Lahat ay palabas. Lahat ay panlabas. Hindi na iba sa mga Pariseo, sa mga Eskriba. Hindi na iba. Dahil ang mga Pariseo at Eskriba ay ganoon din. Diba? Pag magpe-pray sila, kailangan makita ng iba. Pag mag-aayuno, kailangan makita ng iba. Pag magbibigay, kailangan makita ng iba. Dahil ang gusto nang bigyan ng lugod ang iba, hindi ang Diyos. Do you understand that? Panlabas. At sabi ni Jesus, kapag ang iyong pananampalataya katulad lang ng mga Pariseo at Eskriba, hindi ka papasok sa langit. Hello? If the level of your spirituality is just like of the Pharisees and the scribes, heaven is not yours. Dapat Diyos lang ang ating sasampalatayanan. Amen po ba? Amen. At hindi nga mahirap. Kasi ang Diyos na lumapit sa akin. Siya ang kusang bumaba ako nasa langit.
na tayo pinahirapan. Ang sarili niya na ibinigay niya para sa atin. Kusa. Siya nag-initiate. No? Hirapan ng tao, abutin siya. Ang ginawa ng Diyos, siya na bumaba para tayo abutin. Siya na nagpakilala sa atin. At sabi ko sa Hebreo, si Jesus ang kumpleto larawan ng Diyos. Amen? If we love Jesus 100%, then we love God 100%. Matthew 6:34, sabi doon ni Jesus, no one can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and Mammon, or the money idol. Hindi mo pwedeng parehas mahalin. Alam niyo si Jesus, napakaraming beses nagturo tungkol sa faith and money. Paulit-ulit. Ang dami yan. Tungkol sa pera, tungkol sa pananampalataya. Minsan, pinagmasdan niya yung naghuhulog ng kusing, no? Yung babaeng balo na naghuhulog ng kusing. At sabi ng Panginoon, siya ang merong pinakamalaking ibinigay sa Diyos. Minsan naman, si Zaccheo lumapit sa kanya. Nung sumampalataya si Zaccheo, daglian niyang ipinamigay ang kanyang kayamanan. Napakaraming ganoong utos, napakaraming ganoong turo ang Panginoon tungkol sa pananampalataya at pananalapi. Bakit? Kasi isa ito sa mga pwedeng maging idol ng tao. Hello? Alam niyo po, pag kayamanan ng idol mo, aalipinin ka ng kayamanan. That's like what happened to Senator Manny Pacquiao, na siya hindi pa mananampalataya. Napakarami ng kayamanan. Inalipin siya ng kanyang kayamanan. Anong utos ng kayamanan sa kanya? Mambabae ka, magsugal ka, mag-inom ka, gawin mo na lahat ng layaw kasi nandito ako para sa'yo. Pero nung siya nakakilala sa Panginoon, yung kanyang kayamanan, hindi niya na idol. Yung kayamanan niya na inutusan niya. Pagtayo kita ng simbahan, gagawa ko ng isang mission, isusupport ko sa mission. Siya na nagugutos sa kayamanan. Pero habang ang kayamanan, ang iyong Panginoon, pag kumukonti siya, nadadagdagan ng wrinkles mo sa mukha, yung may katabi mo. Kapag kumukonti, sumusungit. Yung mga masungit, minsan alam mo na walang pera to. Kaya masungit. alam niyo, kapag ang Diyos lamang pinakamahalaga sa iyo, kahit anong mangyari sa kayamanan, you can always smile because we have God in our lives. Amen? May Diyos tayo sa ating buhay. Amen? Ito ang sitwasyon. Pag meron kang Diyos, nandun ang security mo eh. Nandun ang seguridad mo. Nandun ang kapayapaan mo. Amen po ba? Sabi ni Jesus, you cannot serve two masters. Deuteronomy 6:4. Balikan natin. Hear, O Israel, the Lord is our God, and the Lord alone. Therefore, you shall love the Lord your God with whole heart, with your whole being, with your whole strength. 100%. 100%. Our God is a jealous God. So He requires us to love Him with 100% of our heart, our soul, and mind. 100% ang pagmamahal sa Kanya. Yun ang nais niya. Anong ating ituturo sa next generation? Panlabas na pagsunod lamang o mula sa pusong sumusunod sa Kanya, nagmamahal sa Kanya? Ano ituturo natin sa kanila? Alam niyo po, mapalad ako na si Joy, naging wife ko,
kanyang nanay, wala na kilala sa Panginoon, pati tatay niya. Tatay niya, pag uminom, 24 hours Kaya nung nakilala sa Lord, siningil din siya at the age of 52, no? 51, namatay na siya kasi sira na kanya internal organ. Kakamatindi mag-inom, malupit. Pero nung nakakilala sa Lord, instant, nawala lahat ng tension. Ang masaya si nanay kasi lagi siya nagagalit pag lasing ng tatay. Hindi ko inabutan si tatay. Ang pangalan niya, alam niya pa, no? Alam niya pangalan ng bilang ko, tatay? Jesus. Alam niyo kung sino si nanay ko? Nanay ko talaga. Si Maria. Kilala niyo si tatay ko? Si Samson. Sa Bible kami lahat So, nung nakilala sila sa Lord, ang binago ng Lord ang buhay. Bago. Instant. Walang struggle. Tanggal lahat ng vision, tagay. At ito, si Nanay Delma, init sa pananampalataya. Kilala siya, si Joy ay elementary. Pag Sunday, hindi pwedeng ipagpalit. Hindi sila pwede makatwiran sa nanay. Hanggang makagraduate sila hanggang lumaki na. Hanggang ngayon, masisipag lahat sila sa church. Lahat ng hipag ko, mga babae sila din. Lahat na sa paglilingkod. Nanay ko, biyanan ko, nasa paglilingkod. Lahat sila. Walang hindi naglilingkod. Nagsimula yung son. Pinalaki niya yung mga bata na ito ang pinakamahalaga. You understand? Pag hindi nyo dadalhin ang bata sa church, at parang optional na magpunta sa church, lalaki silang optional ng church. Namamatay ang church sa Canada, sa Amerika, sa Europe. Nakakalungkot kasi ginagawa na lang simbahan ng mga Muslim. Meron nga isa doon sa England, ang pangalan ng bar, the church. Kasi dati siya church. Pag pumasok ka sa bar, nandun pa rin pulpito, pews, nandun pa rin, mukhang church pa rin. Pero ang dami na pupunta. Nung church pa siya, walang napunta. Nung naging bar siya, puno-puno. Mga kapatid, kapag hindi natin ituro sa mga bata, ito ang pinakamahalaga. Not only by words, but by action. Pag ikaw ang matanda, optional ang church, yung mga anak mo, lalaki, optional ang church. Hello? Pag ikaw matanda, kuripot, madamot. Lalaki mga anak mo, kuripot, madamot sa gawain ng Panginoon. Hello? Sa ibang sakladong matanda mo yan. Paano nagbanta? Ano yung tuturo natin sa kanila? So, verse number 2, let's read together. Teach Shema by example. Ituro natin siya ng tama. Just like what Zacchaeus did. Si Zacchaeus ay isang magandang halimbawa ng Shema na nakasulat sa puso. Luke 19:6. Nagmamadaling baba si Zacchaeus. You know, Zacchaeus is the most hated person during his time, no? At tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Walang pupunta sa bahay ni Zacchaeus dahil galit sa kanyang mga tao. Hindi lang dahil madaya siya maningil. Tingin ng mga tao, traitor siya. Kasi naniningil siya ng buwis para sa kalabang bansa. Diba? Pag kayo kumampi sa China, magagalit ako. At yung iba magagalit din. Tama po ba? Parang gano'n. Si Zacchaeus, kumakampi sa mga Romano. Yung kanyang sinisingil sa atin, binibigay sa Roma. Tapos madaya pa magsingil. So, galit na galit ng mga tao sa kanya. Kaya na pumasok si Jesus sa bahay niya, tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa. Sa wakas may bumisita sa kanya. Verse 7. Lahat na nakita nito ay nagbulong-bulungan.
nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Verse 8, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus. Look at the yellow letter. Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may dadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya na maka-4 na beses. Tinalikuran niya kagad ang tagal na niyang idol na mamon. Nandadaya siya para sa kanyang idol. Taksil siya sa kanyang bayan dahil sa kanyang idol. Pero makilala niya si Jesus, ang pinakamahalaga na walang iba kundi ang Diyos. Amen? Yun na ang pinakamahalaga. Iniwan niya na yung kanyang idol. Kaya pala, pinagsunod ng Panginoong Jesus ang pinakamahalagang utos, ang Shema, at ang pangalawa, yung pagmamahal sa kapwa. No? Verse 37, balikan natin sinabi ni Jesus. Sumagot si Jesus, no? Matthew 22:37. Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. That's a Shema. Di ba? Nung minahal ni Zacchaeus ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ano kasunod? Minahal niya yung kapwa niya. Ibibigay ko yung kalahati sa mahirap, yung iba pa, babalik ko ang aking mga nadaya. Mga kapatid, hindi pwede pagbalik tayo. Na kapag mabuti ka sa tao, okay ka sa Diyos. Then, dapat okay ka muna sa Diyos bago ka okay sa kapwa mo. Hello? Pag hindi ka okay sa Diyos, sigurado hindi ka okay sa kapwa mo. Do you understand that? Naintindihan natin. Dapat okay ka muna sa Diyos. Reflection, mirror tayo. Tama relasyon mo sa Diyos, tama relasyon mo sa kapwa. Pag hindi tama relasyon mo sa kapwa, isang ibig sabihin, hindi tama relasyon mo sa Diyos. Naintindihan natin? Ito yung sinabi ni Jesus. Verse 39, at ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kapag tunay sa ating puso nakasulat ang pinakamahalagang utos, ito'y makikita ng ating kapwa. Makikita sa ating pagmamahal sa ating kapwa. At makikita rin ng mga nakapaligid sa atin at gagayahin din nila. Especially ng mga bata. Amen po ba? Mga bata parang malinis sa papel. Ano isulat mo, yun na yun. Kung nakita nila sa iyo, yun ang kailang gagayahin. Loving God is loving others. Ito ay may tuturo natin sa mga susunod na generations. Authentic religiosity. Relihiyong totoo, relihiyong panloob, at hindi panlabas lamang. Ito ang ituro natin sa susunod na generation. Samarat sa amen po. Amen. Ang Shema ay dapat nakasulat sa puso at dapat di lang marinig, makita, maranasan ng kapwa upang masundan ng mga batang disipulo. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Amen? And as we sing this song, alalahan natin yung paalala ng Panginoon sa atin sa gabi ito. Let's remember those words of the Lord Jesus Christ. Na ang pagmamahal sa Diyos, hindi lamang panlabas. Pagmamahal sa Diyos, mula sa ating puso. Amen? Again, Shema is, what is Shema? Jesus said, sabi niya, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Amen? Ay, yan ibig sabihin na, let's worship Him.
Because God deserves our worship. He deserves this worship. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Let's pray. Lord, we thank you for this morning. Sa iyong paalala sa amin. Salamat, Panginoon Jesus. Lord, thank you. Na wala nang iba pang pinakamahalaga kundi ikaw. Patawarin kami, Panginoon, kung minsan panlabas lang ang aming pagsunod. Lord, sorry po. As also ito, Panginoon, just like what Zacchaeus did, we want to surrender everything to you, Lord. Mga little idols in our lives. We give up, Lord. We give up everything to you. So that we can love you, Lord, 100%. Panginoon, tulungan mo kami. And by your grace, and through the help of the Holy Spirit, we can overcome. We can overcome ang katulad ng mga Pariseo, paglilingkod, at paggawa sa inyo. Nawa, not only today, Lord God, but every day, mapapangiti ka namin sa lahat ng aming gagawin. Dahil gagawin namin natin bagay dahil mahal ka namin. Pagpalain kami, Panginoon, gabayan kami, paboran kami, samahan kami. Salamat po. Itong aming panalangin sa